Meron po tayong balita ngayon na hindi ko po alam kung ikakatuwa ko o ikalulungkot ko. Sa isang banda, ako po ay natutuwa sa balitang ito. Pero sa isang banda, medyo nakakalungkot din po kasi alam ko po ang kakahinatnan nito. Panoorin po natin. President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga napupusuang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. Batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated. Kaya po, nangunguna po, congratulations Sara Duterte. Nangunguna ka po at pumapangalawa pa rin si Tulfo sa pagkapresidente sa mga napupusuan ng taong bayan na maging presidente natin simula 2028. Alam mo, ako sa mga ganitong klaseng survey, sa isang banda ako'y natutuwa dahil nakikita nating malakas pa rin si BP Sara. Pero sa isang banda ako po'y nalulungkot. Kasi tatandaan natin, habang nakikita ng mga ibang politiko na palakas ng palakas ang Duterte, na hindi sila natitibag, na kahit anong ibatong putik sa kanila, lalo pa silang lumalakas. Ayan po ay hindi magandang pangitain dahil ibig sabihin itataas lang po nila, dadamihan lang nila ang bato ng putik. Dahil may mga talagang sabihin nating masasamang elemento ng ating bayan na talagang gustong itumba, patahimikin, pabahuin ang mga Duterte. Paano kung bumabango pa ito? Di ibig sabihin, kulang pa yung kanilang pagbato ng putik sa mga Duterte, itataas pa nila, dadagdagan pa nila. Kaya alam nyo, mixed emotions po ako dito. Yes, natutuwa ako para kay Sara at higit sa lahat natutuwa ako kay Tatay Digong dahil alam ko very proud siya sa kanyang anak na si Sara. Kaya lang, baka mamaya lalo manggalaiti yung mga inggit sa bayan natin. Alam nyo naman po, meron na talagang atake na talagang pabahuin ang mga Duterte. At eto pa, isa pa, isipin ninyo, wala pang 2 taon si Marcos, pero kaliwat kanan na ang survey sa pagkapresidente. It means a lot. Malaki pong ibig sabihin nito na ang taong bayan ay hindi na po natutuwa sa pamamalakad ni Marcos. Kahit ano pa ang sabihin ng survey, pero ibig kong sabihin, kung talagang gusto ng tao si Marcos, I don't think na maglalabasan. Yung ganyan, insulto yan. Naglalabasan na, ang layo-layo pa. Hindi bali sana kung 2027 na ngayon o 2026 man lang. Isipin mo, 2024 na. Pinag-uusapan na po kung sino ang papalit kay Marcos. Sino ang napupusuan ng taong bayan. Ganun po katindi ang survey na yan. Sigurado po, may mga ibang elemento na inggit na masasaktan sa mga survey na ganito. Lalong-lalo na Duterte ang nangunguna. Masakit yan. Doon sa may mga pangarap, doon sa may mga maitim na balak, masakit po ito. Naku, ano naman kaya ang ibibira nila sa mga Duterte para palubugin? Na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024. Mula sa 2,000 respondents, nakakuha si BP Sara ng 31.5% na boto. Ito po, nangunguna po si BP Sara. Pumapangalawa po si Senator Raffy Tulfo. Tita Liza, maraming salamat po. I always believe suportado ni BBM ang kilos ng mga tambaluslos. Kaya ganito na ang nangyayari kay PRRD. Maraming salamat po, Tita Liza. Very good observation. Mapapansin ninyo, si Tambaluslos wala po sa Yes, lumabas siya, pero napakababa na po niya. Pumapangatlo si Lenny Robredo, pang-4 si Grace Po, pang-5 si Yorme Isko. Malayo na po talaga si Tambaluslos. So anong ibig sabihin niyan? It is very, very possible magkakatotoo. Malamang mangyari po na ang kakargahin
ng pulahan ay itong si Tulfo. Kasi kung talagang malayo, wala si Aimee, wala si Romualdez, malalayo sila. At pag magtutuloy ang trending na ganito, wala pong titibag sa Duterte. And they will do everything na wag Duterte ang makaupo. Baka mamaya pati ang mga kano may posibilidad na ayaw din makabalik ang mga Duterte sa posisyon dahil alam naman natin, hindi sila makalusot, ang kalokohan nila hindi makalusot sa mga Duterte. So talagang maraming magagalit dito. And if the election will be tomorrow, halimbawa lang po, bukas ang eleksyon, no choice sila. Kung hindi, makipag-alyado kay Senator Tulfo. Malayo na po eh. Malabo po yan. At kung hindi po, bagamat malayo pang election 2028 pa, pag hindi magbabago ang trending, Duterte ng Duterte o Tulfo ng Tulfo ang mangyayari, magsasama-sama yung mga yan. Ito po ang kalalagyan natin. Ang mga dilawan, number 1, inggitero sa mga Duterte. So yung mga boto, sigurado yan, yung mga boto ng dilawan, halimbawa kay Lenny, yung kila Ontiveros, itutulong na lang nila sa pulahan. Huwag lang makaupo ang Duterte. Baka diyan matuloy yung sinasabi nilang pagkakaisa. Baka diyan pa matuloy yung sinasabi nilang unity team. Dahil alam naman natin na yung unity team, wala pang 2 taon, wasak-wasak na. Baboy-baboy na. Binaboy ng may mga maiitim na pangarap na maupo at magkaroon ng walang katapusang kapangyarihan. Sinira po nila ang unity team. Malamang-lamang yan. Diyan mauuwi ang unity team. Pula at dilaw. Kasi parehas yan, inggitero sa mga Duterte. Bagamat mahina ang dilawan at alam nila yon. Kung sa tingin nila hindi lang din sila mananalo, aanib na lang yan sa pula at very possible mayroong matinding laban si Sara. Aanib ang makatulfo, ang mga pulahan at mga dilawan, pagkakaisahan ang mga Duterte. Kaya this is about time na tayo mga DDS, sana po yung mga nabudol dati, wag nyo na pong dalahin sa another budol ang mga maka-Duterte. Kasi matindi po, nagsasama-sama na po ang mga kalaban ng mga Duterte ngayon. Halimbawa, itong mga dilawan, sila Trillanes, nandoon na nga sa kampo ng pula eh. Diba? Pag hindi pa tayo nagsama-sama DDS, walang mangyayari sa atin. Yes, I know, talagang malakas ang Duterte, pero pag nagsama-sama yan, may maganda tayong laban. Hindi po yan walk in the park. So sana doon sa mga vlogger, wag nyo na pong isama sa budol. Si Aimee po, ipaalala ko, ay Marcos pa rin. Hindi po magiging Duterte si Aimee. Ang apelyido niyan ay Marcos pa rin. Hanggang ngayon, Marcos pa rin. At siyempre, kapatid pa rin yan si Bongbong Marcos. So sana po, wag na po nating dalahin ang iba nating mga manunood, ang ating mga parokyano sa another budol. Nagkakaisa na po sa kabila, may sana tayo ay magkaisa. Hindi ko po sinasabing kayo'y mga bayaran, ako'y hindi naniniwalang kayo'y bayaran. Pero sana ipakita ninyo na kayo'y tunay na nakikipaglaban sa bayan na ito. Huwag nyo na pong dalahin. Let me remind you again, Aimee is still a Marcos. Dalawa naman si Senator Ralphie Tulfo na nakakuha ng 30.8%. Maximus, maraming salamat po. Sabi niya, OFW support Duterte. Ayan, sa mga OFW, sana nakikita ninyo ang kaibahan ng pamamalakad ni Tatay Digong sa mga ibang pamamalakad. Hindi lang po kay Marcos, kahit sa iba pa. Ibang-iba ang pag-alaga ni Tatay Digong sa mga OFW. Maraming salamat, Maximus. Na boto, habang si dating Vice President Leni Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto.
10% naman kay Senator Grace Poe at 3% naman kay dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa ikalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential post sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chavit Singson at House Speaker Mark Ontiveros, wala ka. Asa na kayo? Ang lalayo ninyo. Oh. Alam mo, ako'y natutuwa sa isang banda na ang lalayo nitong mga ito sa survey. Kaya lang, yan ang duda ko, magsasama-sama yan. Oh, asan si Tambaloslos? Wala. Si Ontiveros? Wala. Ang talagang barahan nila dyan si Tulfo. Naku naman, magtutulfo-tulfo pa kayo. Bahala kayo. Martin Romualdez. Kanya-kanya po, hindi ko po kayo pinipilit, no? Pero kung kayo ay makikipag-alyado lang para makontra ang Duterte, ewan ko sa inyo. Ha? Kasi kung talagang imano, one-on-one, hindi kakayanin ang Duterte. Pero pag pinagsama-sama mo na yan, mabigat po yan. Yung iba, ewan ko sa inyo kung makikitulfo pa rin kayo. Yung iba, hindi ko alam kung makiki-Amy pa rin kayo. Yung iba, hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung meron pang followers yan si Tamba eh.